Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mars Upside TV at kung bago ka po sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe para updated ka po sa mga video na aking i-upload. Mga ate, kung napapansin po ninyo, sobrang mainit po 'di ba? As in, mainit po ang panahon dahil tanghaling tapat po 'yan. Kahit sobrang init, kahit tanghaling tapat, kailangan kong tiisin dahil kasama po yan sa aking trabaho. May bibisitahin lang po kaming aplikante na nakakonfine sa isang hospital. Take note po mga ate, kung tayo po ay nandito sa Saudi Arabia at tayo po ay magkakasakit at makonfine po sa hospital, ay hindi po uso ang watcher o bantay. Dito po, simula nang papasok ka sa hospital at hanggang makalabas ka ng hospital, ay mag-isa ka lang po sa iyong kwarto. Ang tanging bibisita lamang po sa iyo ay ang taga-hospital staffs. Hindi po uso dito na babantayan ka ng pamilya mo o kaibigan mo. Hindi kagaya sa Pilipinas na simula pagpasok mo sa hospital hanggang paglabas mo sa hospital, andun ang pamilya mo na nakabantay sa iyo. Kaya po mga ate, patibayan at palakasan po ng loob ang pagiging OFW. Dahil po dito sa ibang bansa, wala ka pong ibang pagkakatiwalaan kundi sarili mo lang. Lalaban ka sa isang laban kahit walang kalaban. Sana ganito na lang lagi biyahe natin o tayo ang hari ng kalsada. Abdulaziz Branch Road for 3 kilometers. Diba? 9 minutes na lang. Oo. Kasi hindi nga traffic. Sas pag ganito ang biyahe natin. Atin ang Riyadh. Malapit na lang kasi doon, nandito na tayo. Pag si Imam ang kasama ko sa biyahe, nakaupo ako sa harap. Kasi magbibideo ako. Yung Mami Indonesia. Pag si Muhammad kasi naninigarilyo, maingay po masyado. Umagang kay ganda po sa bansang Saudi Arabia. Kung taga Riyadh po kayo o kaya nandito po kayo sa Riyadh,
Alam niyo po kung saan papunta ang highway na ito. Yes! Umagang-umaga po kami pumunta ng Batha. Ang Batha ay isang lugar po na kilalang kilala po dito sa Riyadh. O, di ba? Sinong makapag-relate? Anong masasabi niyo tungkol sa Batha? Mas inagahan po namin para iwas traffic, din iwas po siksikan sa Batha. Umalis po kami sa accommodation ng alas 6 ng umaga para fresh pa na gulay at fresh pa na isda ang aming mabibili sa Batha. As in, mga ati, pag ikaw ay nasa Batha, para ka lang sa Divisoria ng Manila. O di ba hindi na ako magkikwento para yung hindi pa nakapunta dito sa Riyadh, magiging excited po kayo. Pero ayan, yung mga nandito na sa Riyadh, hindi na kailangang kwentuhan kung ano ang meron sa Batha. Sila ni Mimi nagbatha din. Sa Saudi Post, Batha na. Solo natin yung kalsada. Mali ang values ng mga tao. Why? Ang utang, ang expenses mo rin yun. Kaso, inano mo lang yun. Front load ang tawag doon. Sa Yes. ekonomiya. Front load mo lang. Tama. Basta ang rule, huwag kang gumastos ng mas malaki sa kita mo. Tama. Yun lang yun. Kung may mga utang ka pala, makakaya naman 600 yun. meters, continue straight onto Prince Nayef and Mohammed Al-Aziz, Prince Salim and Abdul Hamid. Sinulo yata natin yung highway. Nakuhaan ko yung tunnel. Gusto ko yung tunnel na sobrang haba. Yun yung sa sa amin yun. Continue straight onto Prince Nayef and Mohammed Al-Aziz, Prince Salim and Abdul Hamid Al-Mahri. Continue on Prince Nayef and Mohammed Al-Aziz for 800 meters. Dapat pala bumili ako ng lagayan. Kasi yung may alikabok sa taas hindi makikita yung bituin. Kaya, Puro alikabok. Kaya makikita mo lang yan. Yun ang dahilan. kaya parang excited sila. Pag taas mo ng mga 20,000 feet, wala nang alikabok, kita mo na yung bituin. Yun lang. Yun yun. Kasi pag nasa cockpit ka, nasa harapan ka ng aeroplano, doon sa may piloto, kita mo yung bituin. Dahil pag minsan punong-puno yung doon ako sumasakay sa